So magandang hapon mga ka-idol, no? Nandito po kami ngayon sa bahay ng kapatid ko. Muli po, bago po ako magpatuloy, nais ko pong magpasalamat sa lahat po ng mga TV viewers ko, sa lahat po ng mga viewers ko, sa lahat ng mga subscribers ko, pati na kay Asiro. Salamat po ng maraming sa inyo guys. So ngayon po ay magkakaalaman na, at ito na po ngayon yung, hindi pa ito final guys kasi wala pa dito yung mama ko, no? Pero ito na po yung pagkakataon para malaman natin pag-uusapin po natin sila ng seryoso, ng masinsinan, ng magkaalaman kung saan galing si ate, saan galing yung bata, at saan galing, ay, para malaman niya kung anong din pinagdaanan ni Asiro. Kaya, Kuya Asiro, magsabi ka rin kay ate kung ano yung pinagdaanan mo, yung masalimuot mong nakaraan ay kailangan mong ibahagi sa kanya para naman maintindihan niya. Kaya yun, ang last na part nito guys ay ang yung mama namin, no? Kasi parang nabinat po yung mama namin, kaya ayaw po namin munang ipakita sa inyo. Dinadalaw po namin ni Kuya Asiro doon sa bahay, pero hindi po namin binibideo. So for safe lang guys, no? Nagpapasalamat po ako ng maraming sa lahat po ng mga silent viewers namin. Sana po patuloy yung suportahan po yung aming mga videos, no. So bago po tayo magsimula guys, ay nais ko pong pasalamatan kayong lahat po ng taga Luzon, Visayas at Mindanao, at lalo na po yung taga-tawid dagat natin ng mga OFW natin. Salamat po ng maraming sa inyo guys. So hindi na po ako magmamaganda dito dahil galing po ako sa palengke at basa po, kaya napagbahay ako dahil nabasa po ako, at yung buhok ko po ay medyo maganda ang forma ko ngayon. Hayaan nyo na yan. Kaya mag-chismis tayo, mag-parties tayo ngayon. Kailangan natin alamin itong mga katotohanan na ito. So, ito na yung ate ko. Ate, kailangan mong isa-isay sa amin kung ano yung mga nangyari sa before mo makuha si Makmak sa'yo. Paano nangyari na napunta sa'yo si Makmak? Isa-isay mo sa mga viewers natin para alam nila ang buong katotohanan, at para si Asiro din naman ay malaman niya rin kung ano yung pinagdaanan mo, kung bakit mo nakuha yung bata, paano mo nakuha, para alamin din natin si Asiro kung ano yung pinagdaanan niya, para ma-share mo din sa kanya. So, pwede ka nang mag-start para... So guys, hindi na mag-i-intro si Asiro, no? Wala na siyang sasabihin. Diretso na po ito, wala nang intro-intro. Ako lang po ako po yung host ng palabas na ito. So, ate, sabihin mo sa mga viewers para malaman nila kung ano, at ano talaga ang connection ninyong dalawa. Totoo ba talaga kayong magkapatid, o ano pa talaga yung pagdududa mo, ano yung nasa loob mo. So, simulan natin saan mo nakuha si Makmak? At saang lugar? Paano nangyari? Paano napunta sa'yo si Makmak? Okay, nagustuhan ko yung tanong mo. Unang-una, Mag-hi ka muna ka sa mga viewers natin. hello guys, magandang gabi po. Unang-una, bago kayo pumunta rito, naguguluhan talaga ako. Maraming tanong na sa isip ko. Kung bakit, sa dami-dami ng mga batang, bakit anak niya pa? So, maliit talaga ako doon. Kung gano'n. Una-una, pumunta kami ng Bayugan. Lumipat kami doon. Bayugan, Katimunon. Doon kami nakatira dati. Nung 2023, bago kami pumunta rito, kasi yung asawa ko, may lupa sila rito, sa lugar na to. Nagpasya kami na lumipat kami dito. Dito na kami titira. Before pa kami pumunta dito, may kapitbahay kami nagkanalang mayroon siyang 4 na anak. Single mom siya. Yung panganay niya at saka yung pangalawa niya, yun ang nagbabantay sa bunso nilang kapatid. Lahat ng racket, ginagawa niya mga labada siya, para matustusan niya ang pangailangan ng mga anak niya. Bukod sa labada, nagluluto-luto ba siya? Yung mga kakanin, hindi, yung mga kakanin, luluto siya ng mga kakanin. Titinda, restaurant, ay ano? Hindi. Karinderya?
Tinitinda niya, bahay-bahay. Nagdala Para ko. pantustos. Nagdala ko siya ng mga kaninsugan. Para pantustos. Nung dumating yung araw, may nag-recruit sa kanya, mag-abroad. Mag-abroad. So nakatapos naman siya ng pag-aaral. College level ata siya. College level. Sabi niya sa akin, ate, isuyo sana ako sa'yo. Iwan ko sa'yo yung anak ko. Total, yung bunso mo, malaki na. Wala mo naman akong bata. Malaki na yung mga anak ko. Isuyo siya na iwan sa akin yung mga anak niya. Yung tatlo, yung panganay niya, ang mag-alaga sa dalawa pa niyang anak. Yung bunso, iniwan niya sa akin, nagtitip pa, iniwan sa akin. Sabi niya, alagaan ko raw. Sumayag naman ako. Sabi niya, buwan-buwan, papadala siya. Sabi ko sa kanya, pupunta kami dito, sa lugar dito. Sabi niya, wow, walang problema sa akin yun natin. Basta, magpunta kayo lang daw kami, punta kayo lang daw. Wala siyang sinabi ko sino asawa niya. Basta yun lang, alam ka. Pero nauna siyang pumunta ng abroad bago pa kami lumipat dito. Tapos, hindi ko alam kung bakit. No, tanong sa isip ko. Bakit? Paano Siya ang ama? Tapos, paano siya ang ama? Nung maliit pa kami, sabi ng mama ko, mayroon akong kapatid na nahiwalay. Sabi ni mama, yun lang nagkakabay. Pero hindi ko alam kung sino, hindi ko alam kung ano ha. Kapatid ko nahiwalay, hindi ko alam. Pero si mama, stress na stress. Sabi niya, hanapin daw namin yung kapatid ko. Tulong ang pangalan. So naghanap ka kayo? Oo, talagang naghanap kayo. Oh, pero hindi. Kasi sabi ni mama, naghanap kayo. Wala naman talaga naman. Hanggang sa nagbuko na siya na parang patay na talaga siguro. Pero wala man po akong maipakita ng ano na mukha. Kasi nga, hindi mo lang matandaan. So parang ang memory mo is bata pa talaga, no? Ganun. So, kaya nung nagpunta kayo sa sarili Nung na niyong bahay. panahon lumipat na kami rito, nakikitira muna kami sa biyanan ko. So wala pa kayong bahay, sarili. Tapos, Napangasawa ko kasi mayroon silang lupa. Laki-laki. Dito, lupa ito ng mga magulang niya. tapos bali na pamana. Hindi, yung bumibili kami ng bahay na kanang nagkakahalaga ng 8K. Tapos nirupit namin. So mura pa dati, no? So guys, nakabili sila. So, nung nabili niyo itong bahay, dito na kayo na nakatira, simula noon. Oo. So, mag-asawa na kayo, may mga anak na kayo. Ganun. Tapos anong kabuhayan nyo dito? Yun lang lupa na yung pinatutustos mo kay Makmak para mabuhay siya. Sa amin, nagpapadala lang ng diaper at gatas sa mama niya. Nagpapadala. Diaper at meron gatas, din siya vitamin. ganun. So nagsusuporta siya. Buwan-buwan. Buwan-buwan, nakasupport Sa siya. pagkakilala ko sa kanya, may. May. So wala ko alam na apelido niya. Kuya Siro, ano bang pangalan ng asawa mo? Mira. Mira ang pangalan ng asawa mo. Anong May daw? May din ba ang palayo niya? Palayo, kasi palayo. Paano Saan kayo nagkakilala? Kasi mula nung bata ako, naghiwalay tayo, naging palaboy ako eh. Magkachansan ako basta mabuhay ako, pinapasukan ko. Yun, hanggang sa napasama ako nakapag-asawa ko, napasama ako sa mga grupo na anong ginagawa. Basta kayo masasama ang ginagawa. Yun, naging ganun na rin ako. Tapos, sa kagustuhan nila na hindi ako maano sa grupo, kinanol nila yung pamilya ko. Kinupress nila kung saan. Sabi ng
ano sa akin, inano lang na yung pamilya ko. Kaya Matay. parang gano'n na, pinakita sila sa akin ng mga picture. At saka, ano ko, binugbog ako nila. Binapos ako. Tapos, pinakita sa akin yung pero sa malayo, hindi naman sa malapit. Malayo. As in, nakita mo yung mga patay? May nakita ako pero hindi ko kilala kung yun ba yun talaga. Hindi mo confirm kung pamilya yung mo ba yun. Kaya simula nun, sinikap kong umiwalay sa kanila. Ano ako, parang manap ng pagkakataon na yung mahiwalay sa kanila. Yun. Tapos ano ng pagkakataon na hiwalay. Tapos, Parang bumuo ako ng grupo ng akin para lang makaganti ako sa mga tao na yun. Tapos sinikap kasi may mga ano sila may mga ano sila nagimat o mga ano sila ang tao no. Kaya naisip ko ano ko ng mga agimat na ano ko sa mga ano si may agimat silos kaya sinikap ko makarating dito saka yung tauhan yung na Citisoy yun kinuha ko yung agimat ni Los saka mayroon din akong akin lalo para lalo akong likas. Saan ka nakatira dati? Ako wala akong permanent na tirahan kasi Yung pamilya mo, saan mo iniwan? kahit saan lang kami. Saan lang kami. Wala kaming permanent Pati yung pamilya mo, kasi yung sa mo, namundok din. Dati? Hindi. Ako lang. Kasi sa kagustuhan ko, parang hindi nila alam ang ginagawa ko. Hindi nila alam. Parang ako lang sa kalam para lang gustusan ko yung Yung panahon kasi na narating sa amin na simakmak na sa amin, wala ka kasi nun eh. wala, ano pa ako, uhugin pa ata ako, baka hindi pa ako tao. hindi ko rin alam na ano siya, umalis. Ay, baka, sabod ako. Tapos, ano, hindi ko rin alam na naging nabuntis ko na siya. Ano, matagal na kayo pinaghiwalay. Parang ganon, kasi yung Parang, sa pagkaalala ko, yung pangatlo ata niya, parang hindi ko makita. 10 years old or 9, parang ganon. Bago niya iniwan sa akin yung bunso niya, yung pangatlo niyang anak, 8, parang 8 or 9, parang kung hindi ako nagkakamali. Then, maliit pa si Makmak. Doon siya nahihirapan. Kasi, yung hanap buhay niya, sa gabal si Makmak, kumbaga ba, sa gabal si Makmak sa hanap buhay niya. Kasi si Makmak ang pinakamaliit na anak. Yung tatlo, malaki na. Kasi Kaya yung yung nagka-wali kami, tatlo lang yung ano ko. Pagpandaan ko, maliit pa kasi sila, maliit. Tapos, umalis ako ng Baka hindi mo na natandaan. Hindi talaga clear kasi yung sa memory niya sa pagkatao ko talaga hindi ko alam kasi marami Marami na siguro meron siya para siyang siguro parang na-trauma siya sa mga nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng ano na siguro sa mga nangyari sa kanya na parang binugbog siya, pinakawawa siya. Tapos yung pamilya niya parang siyempre torture sa kanya yon na hindi niya alam Asiro pa kanya sabi ni Mama Dudong daw. Yung documents niya kasi na kay Mama pa kaya kailangan si Mama magpunta dito isang araw. Kailangan sunduin natin yun sa kanya So yung mama kasi namin guys ay nasa bahay ng lola ko halos po kasi kami lahat nandito na yung ibang kapatid po namin ay hindi pa namin nakikita So ito pa lang po yung kami pa lang po yung magkakasama din medyo matagal-tagal na ito bago lang si Asiro na nabilong sa amin So parang napaka-coincidence po yung mga nangyari kaya hindi namin alam, hindi po klaro yung kanyang malabo po yung kanyang
pahayag dahil nga kung tatlo lang nasa isip mo, nakapagbigay ka nga ng picture sa akin, di ba? Nakarga-karga mo na nga yung anak mo. Kasi may nagbigay sa akin ng picture na yun. Yun daw ang puso. Wala tayong makukuha sa kanya na klaro ate. Sa ano lang, mananawagan po ako sa asawa niya, no? Ikaw nga manawagan po siya. Ikaw makikilala doon sa kanya. Ay, May. Takin ko na kaya. Ngayon? Sige. Kontakin mo siya. Tapos, Bayag ka ba? Kontakin siya. Kausap kami. Kasama ko. para ma-meet mo siya. Para ma-meet mo siya sa video call. So, abangan natin guys, no? Para Sa susunod ano ko talaga, na asawa ko. asawa pa niya talaga. Kasi pag may nagtanong sa akin na may asawa ko, hindi ko inaangkin na may asawa ko kasi yung uri ng trabaho ko, delikado. Napaka-delikado talaga. Kaya pag may nagtanong sa akin, hindi ko inamin na may asawa ko. Sinabi ko binata ako. Pero aasa. Nagtaka ako nung nagkasama na kami ni Los. Kasi nalilito ako eh. Bakit? Siguro, iwan ko, saan siya nakakuha ng post na may dala ako ng picture ng mama ko. Pilit yung pinaano sa akin, pinapaano sa akin. Hindi ko naman alam kung anong pan. Sabi ko sa kanya, ano ka ba, nakapraning ka Los? Sabi ko sa kanya nun, ano ka ba, nakapraning? Kasi yung nire-refresh ko lang din yung paano naging kapatid ko siya, halos patay na ko. Nilulunod ako nung sa sapa ng mga tauhan niya. Tapos, siyempre, ang sakit sa akin naman nangyari. Ang dami kong pasam, muntik-muntik pa akong mamatay. Tapos, biglang kapatid ko siya. Kaya, na-recall sa akin yung mga sinasabi ni mama, yung mga kwento-kwento ninyo na may kapatid tayo na kuya ko. Tapos, ang paratandaan ni mama, yung may nunal sa likod. Yun yung umano sa ano ko. Tapos, yung wallet niya talagang kinakalkal ko kasi baka mamaya may picture si mama doon, ano. Coincidence naman, meron nga. Maliit pa nga si mama doon, sabi ni mama, parang graduation ko daw yun, grade 6. Hindi ko alam, graduation ko ng grade 6 din. Maliit pa nga siya. Naguluhan din ako kay mama kung graduation ko ba yun ng grade 6 o graduation ko. Hindi ko din alam din, medyo malabo din yung pagkakasabi ni mama eh. Basta yun yung sabi niya. Parang graduation ko, baka nagkamali lang siya nasabi, graduation ko ba o graduation mo? Ganon. Kaya parang si mama, kailangan nating iklaro to lahat ng mga... Kasi may ano ko dati, magkakilala ko, sabi niya, pipilitin daw niya na mapalapit sa akin yung anak ko na kinakabunso. At saka pinahawak niya sa akin, kaya nagkaroon kami ng picture niya. Sino nagbigay sa'yo ng pinicturan ka? Yung ba nakakalong ako ng... Sino nagbigay sa'yo ng... Hindi, kilala ko lang. Kilala ko, tapos sabi niya yung tatlo mo na malis ka, yung asawa mo buntis. Tapos yung country. Ano yun? Gawa ko ng parang. So maraming Pero connection. maliit. Marami tayong ano dito, no? Parang maraming connection guys, no? Maraming tao na involved. Na, Kung sa sarili ko, naguguluhan ako. Ano para ba talaga? kailangan pa natin yung focus sa meron siyang memory na malabo, meron siyang clear na memory, meron din siyang hindi matandaan. Kasi sa dami ng pagdaanan ko siguro. Ngayon, hindi pa gaano malinaw sa akin kung ano talaga ang dahilan bakit yan nagkahiwalay ng asawa niya. Pero, parang kasi Wala sa puso. wala sa puso. Sana, pagdating na panahon, sana, pagdating ang panahon. Nakita si ate sa video ko. Nakuha mo nga si nanay ng tubig mo na.
kung anak mo talaga si Makmak, at ang buhay mo ay nasa panganib, laging nasa panganib. Ilingin ko sana sa inyo na sana yung buhay nyo sa sana malaya. Naintindihan niyo ba? Yung ibig kong sabihin, sana kasi natatakot ako. Lagi kayong pumupunta rito. Tapos ang buhay nyo nasa panganib. Ayoko masali sa gulong na napasukan nyo. Sana, mapatunayan natin bago pa pumunta si mama rito. Bago pa si mama pumunta rito, sana gawin niyo ang gusto ko. Kasi si Makmak ang inaalala ko. At ang pamilya ko. Inaalala ko, mga anak ko, kasawa ko, yung lalo na si Makmak. Tapos kayo, malaya kayong pumupunta rito. Kung maaari lang, hilingin ko sa inyo. Sana gawin yung payapa yung buhay niyo. Ano naman yung buhay namin, ate? Payapa naman na yung buhay namin. Kaso, ito talaga yung trabaho namin na kailangan namin pumunta sa gubat at tumulong sa mga nangangailangan dahil yun talaga yung aming misyon. Pero siyempre, sa pagiging estado ng buhay namin ay malinis na. Wala kaming ginagawang masama. Wala kaming, ang kailangan namin dito ay may pagtanggol yung mga inaapi, ma-save yung mga buhay na mga masasamang tao sa gubat. Doon ako. Pero paano naman kayo? Pag kayo naman maagrabyado, tumutulong nga kayo. Pero pag kayo naman ang naagrabyado, paano na? Makabalik pa kaya kayo rito? Magkakasama pa kaya tayo? Mayroon pa tayong kapatid na hindi pa natin makikita. Kasi Gusto ko bukas. sa ngayon, hindi pa namin talagang ganun talaga. Unti-unti namin. Sana. Darating ang araw. At saka, hilingin ko rin sa iyo na sana kahit paminsan-minsan mabisita ko sa iyo. Walang problema sa akin. Walang problema. Pero, siyempre gusto ko. Ito na lang, magiging usapan natin. Mula ngayong araw na to, ang video natin ay hanggang dito lang. So, hindi na tayo mag-video sa kalsada, ganun. Wala naman tayong, kung nag-video man tayo sa kalsada, guys, nais ko lang pong ipaalam sa inyo, no, at saka sa kapatid ko, hindi niya po kasi alam yung mga diskarte o way namin para sa mga video. So, wala po siyang alam sa mundo ng pagbibideo namin. Ang patakaran po namin sa pagbibideo, lalo na po sa mga safety lugar na kailangan i-save namin yung mga buhay ng mga kapamilya namin, nagbibideo po kami, halimbawa mula sa bahay, sa kalsada, kinakat na po namin yon. Pag nasa medyo sa biyahe kami, kinakat-kat na po namin yun, hindi po tuloy-tuloy. At saka sa mga kanto-kanto na pinapasukan namin, alam na mga viewers yan, ate, huwag kang mag-alala. Yung mga kalsada na inaano namin, yung mga dinadaanan namin, kahit na nagmumotor kami, ina-stop namin ang camera, then malayong lugar pa kami magpi-play ulit. So, meron pong mga cut na nangyayari sa aming mga video, guys. Kaya hindi po kami basta-basta masusundan. Pagka iba-ibang lugar ang makikita sa Ganun. hindi tuloy-tuloy. Tsaka hindi po kami nagbabanggit dito ng mga address, no. Tsaka dito po sa Patag, hindi masyado dito ang delikado. Unless kung may kasalanan kami, sinundan kami, yun. Wala naman kaming kasalanan at kailangan namin tumulong sa mga nangangailangan sa gubat. Kaya wala naman kami katulad ng dati na kailangan biglang emergency, pumunta kami sa Patag. May dala-dala kaming commander, gagaya ni Joselito dati. Kaya yun, sinundan kami. Ngayon po, wala naman kaming So, meron po mga patakaran yung mga bandido na yan, yung mga masasama dyan sa bukid na. Kahit may mga panahon po sila na kailangan sila sumugo dito sa Patag para lusubin yung mga alamin at lusubin yung mga mahal namin sa buhay. Wala naman po kami mga ginagawang masama. Wala naman po kami commander na kailangan dinala namin dito sa Patag para sundan kami. Wala po kami
nilihag din ng mga bandido para dalhin sa patag para sundan po kami. At saka sa lugar po na aming dinadaanan ay 100% po na safe po siya. Kaya guys, nais ko pong ipaalam din sa inyo na sa ganitong tagpo po namin magkakapatid at syempre may bata po dito na inaalagaan niya, pati yung mga anak niya, pamilya niya. So kailangan po natin maging safety yun. Para po guys, updated po kayo sa mga nangyayari din dito. Hindi po dahil lahat ng pagkakataon guys ay makapunta kami ni Asino dito dahil nga busy po kami at hindi po namin namumonitor din yung anak ni Asino na palagi, araw-araw, ganun. So, para po ma-monitor natin yung magka-monitoran kami, makita namin yung mga videos na ganun. Nais ko pong gawan yung kapatid ko ng sarili niyang YouTube channel, no? Siguro, para pwede mo ate i-video yung mga ginagawa mo, yung paano mo alagaan si baby, si Makmak, ganun, para i-video mo. Para naman kahit paano, kahit hindi kami nakakapunta rito, meron kaming mapapanood, meron kaming update na kailangan hindi, kasi hindi lahat ng panahon nakakapunta kami, medyo malayo ito, gaya ngayon, basta ako, pinahiram mula ako ng damit, hindi naman lahat ng panahon, punta kami ng punta dito. May mga pagkakataon na pupunta kami talaga pag hindi kami busy. Pero mas maganda kasi guys kung meron siyang sariling YouTube channel bukod sa ma-update niyo siya sa ginagawa niya sa bata at yung nangyayari sa bata, yung araw-araw niya ni ginagawa. Bahala na yung naglilinis ka, anong oras kumakain si Makmak, anong vitamins na anong trabaho mo, anong mga ulam niya, yung pagluto mo, bahala na yung gawaing pangbahay mo lang, nakasama mo si Makmak, pwede mong i-vlog yun, pwedeng ma-monitor ni Asero yun, para makatulong sa kanyang, yung masalimuot niya na mga nakaraan, makatulong sa kanya yun, then magiging parang gamot niya yung baga, makuan niya, ma-less yung kanyang, yung sakit ba na naramdaman niya sa pamilya niya na akala niya, buong akala niya ay na masakit, yung para kapitbahay niya na buhay pala. Kung magtatagpo talaga ang totoong istorya guys, ay anak niya talaga yan, si Makmak, at confirm na asawa niya talaga yung nasa abroad ngayon. So, yan po yung malaking istorya natin na aalamin natin sa pagdating ng panahon. So, nakikiusap po ako sa inyo guys ngayon, ang plano ko po ngayon ay gawin siya ng YouTube channel. Siguro Allergy ako sa camera. hindi, kailangan mo talaga yan. Meron naman tayong mga viewers dyan ate na susupport sa'yo sa lahat ng mga mga gagawin mo. Susupport yung mga viewers namin ni Kuya Asero. Susupport din sa'yo para at least makita nila si Makmak, makita ka nila, mamonitor nila yung mga ginagawa mo. Malaman din namin yung mga ginagawa mo. At least hindi man kami nakakapunta dito, makikita ka namin sa YouTube. Mumonitorin namin yung mga upload mo na video. Siguro ang YouTube na natin, palagay mo, kasi guys, ang toong pangalan po niya ay sabihin ko, Annalisa po yung pangalan niya. Ang Lisa lang po yung siguro gawin natin. Sige na, para kasi... ganun kasi, para yan. Para kahit paano, makita po yung kalagayan nyo dito. Kasi baka mamaya meron siyang naalala na baka mamaya ma-refresh sa kanyang utak yung mga nakakalimutan niya. Baka mamaya makatulong sa kanyang pagkatao. Tulong mo na lang sa kanya para mabalik niya yung mga alaala niya ba na mga nakaraan niya. Kasi parang kulang yung pagkatao niya parang nahanap niya yung pamilya niya na hindi, malaking question mark na hindi na alam kung saan at sino. Unti-unti niya nalalaman ngayon dahil nga sa tulong natin sa kanya. Gano'n ang nangyari. Nagkakaroon siya, katulad niyan, meron na siyang mama, dahil si mama. Tapos, syempre, confirm na magkapatid kami dahil yung mama ko yung mama niya. Kaya yung mama natin, iisa niya, confirm na kapatid natin siya. Kaya, ang confirm pa talaga na makukonfirm pa po talaga natin ito guys kung talagang si mama ay pupunta na dito at magdala ng documents niya para masulit na talaga yung pagkakilala natin
uwi pa kami. Uwi pa kami. Layo pang anak. Sa kagabi na. So, ganun. Basta ganun lang ang ano. Ano ka lang. So guys, gawa ng channel. gawa namin si ate guys ng YouTube channel. Nakikiusap po ako sa inyo guys na sana suportahan po ninyo at saka syempre po doon na lang po kami magmumonitor. So magkakasama po kami ganito kapag kailangan at syempre kailangan namin puntahan si Makmak, kailangan niyang kailangan namin makipag-ugnayan sa isa't isa. So, ganun na lang po yung muna yung mangyayari. So, i-subscribe nyo guys pag nagawan ko na po siya ng YouTube channel. Siguro baka bukas o sa susunod na bukas ay babalik kami dito para gawan siya ng YouTube channel. Ay i-subscribe nyo na lang po. Sa lahat po ng mga subscriber ko at saka subscriber ni Acero, support nyo po yung magiging channel po ng kapatid ko, ng ate namin. Pero syempre guys, gagawan pa natin para ma-monitor niyo po yung mga nangyayari sa buhay niya at saka kay Makmak syempre. Para makatulong din sa memory ni Acero na medyo ma-refresh natin kasi yung mga nakaraan niya ay madilim masyado at baka sakali makatulong. Palagi niya makikita yung anak niya sa video. Hindi lang niya makikita yung anak niya pag pumunta siya dito, at least meron siyang monitor na sa YouTube video mo ay ma-upload mo si Makmak. Kaya mo yan! Tutulungan din naman kita at saka susuportahan din naman kita. Ganon lang. So guys, magpapaalam mo muna kami sa video namin. Salamat po ng maraming. Wala bang kuwan dyan? Kanang hag dyan? Mag-hag muna kayo para... Group hug. Ay, group hug. Sige, group hug. Kapatid pala tayo. Yes! Group hug na sila guys. Ay, kami pala. So, syempre guys, no? Huwag niyong kalimutan yung YouTube channel namin, Los Adventure, Acero Adventure. Sana wag po kayong magsawang magsuporta sa amin. At sa bagong YouTube ng ate ko para masubaybayan namin. Syempre, gagawan ko pa guys, no? Sabi So, ito niya, yung ate ko. Lisa, anong Lisa siguro, Lisa Vlog. Lisa Vlog TV, no? Ganon. yun, maganda yun. Lisa Vlog TV. So, ganon. Gagawin pa natin. Baka ba may bukas balikan natin. Kasi doon ako mag-monitor ate. Kaya mag-subscribe kami. Siyempre, mag-subscribe ka din sa mga channel namin para makita mo. At saka makita mo din, i-play mo yung mga previews namin na video. Paano kami kita niya sila. Paano namin nagkakilan sa isa't isa. Magkapatid kami. Ha? Kasi merong nakapag-info sa akin na lalaki. Kaya nagduda talaga ako. Nagsaliksik ako. Kaya sinundan ko siya. Inalam ko yung mga totoo. Siyempre, para akong intelligence guys. So, hanggang dito na lang po yung video namin guys. Salamat po ng maraming. At ingat po tayong lahat. God bless us all po. Sa mga sa mga supporter, Luzon, Visayas at Mindanao, huwag po kayong magsawa sa amin. Patuloy po kami suporta. Salamat po.